Good morning, let's go Taalup! Samahan niyo ako sa isa na naman nakakahingal na pagpadyak. Okay, so kakanan na ako dito. Dire-diretso hanggang Amadeo. Ahon ang simula ng aking biyahe dahil paahon ng Patagaytay mula dito sa 13 Martires City. Approaching Amadeo. Okay, nakaka 15 kilometers na ako. Malapit na sa Amadeo proper. Makalipas ang halos 15 kilometro ay narating ko na ang bayan ng Amadeo. Nakanan na ako dito, Patagaytay. Diretso na ako na Sampaloc. So siguro sa baba na ako magpapahinga. Gasolina muna. Para di maubusan ng lakas. Okay, kaliwa na ako. Tapos kanan sa una-unahan. Para ang tumbo ko na nun ay Sampaloc, palusong. Let's go! Mainit na! Time check, 6:43. So nakaka 25 kilometers na ako sa kalahating oras. Ilang saglit pa ay narating ko na ang Tagaytay Rotonda. Okay, lusong tayo Sampaloc. Mahaba-habang recover to, kaya naman sulit ang higit 26 na kilometro na aking inahon. Unang lusong, Sampaloc. Makalipas ang 26 kilometers na tuloy-tuloy na ahon. Let's go! Sobrang nakaka-relax ng view pag lusong ng Sampaloc, kaya naman di nakakainip ang aking pagpadyak. Konting ahon, tapos dire-diretsong lusong. Paikot dito sa bundok. Lapit na doon sa baba. Tingnan mo yung truck, kumain ng linya. Kasi talagang sobrang tarik na itong lusong na to. May tipong pag na-overshoot ka, dito ka babangga. Nang marating ang ibaba ay kumaliwa na ako papunta ng bayan ng Talisay. Talisay, Batangas. Nahanap lang ako na 7-Eleven. Tapos refreshment muna. Pokari muna sa 7-Eleven para mabawi ang mga nawalang electrolytes. Patsak na ulit, let's go! So, papunta na tayo ng Tanawan, Batangas. So, dito, medyo paahon din to. Paahon hanggang Lipa. Tapos doon sa kasunod na bayan ng Lipa. Ilang kilometro pa ay binaybay ko na ang banayad na ahon papuntang Tanawan City. Puro ahon! Tapos medyo masakit na sa balat yung init ng panahon. Pero malapit-lapit na rin ako sa Tanawan, Batangas. Tanawan City Hall. So, kakanan na ako sa una-unahan. Papunta ng Malvar. Tapos Lipa. Nakahingal din to. Ahon na 3.1 ang gradient. 3.1 lang pero mahaba. Kaya masakit sa binti. Ride safe! Yung natitempt ka na habulin lahat ng mga umu-overtake sa'yo na bike. Kaso pagtingin mo sa speedometer mo, hindi ka pa nakakalahati sa ride mo. Kaya wag na lang. Taste na lang muna. Nakaka 65 kilometers na ako. 6 na kilometro bago marating ang Lipa City ay nagpahinga muna ako para kumain ng pares. Second stop. Nakaka 68 kilometers na ako. Pahinga muna. Okay, tapos na magpares. Padyak na ulit, palipa. Lipa City, straight ahead. Diretso tayo. Welcome to the city of Lipa. Nang marating ang Lipa City ay kumana naman ako papunta ng Cuenca, Batangas. Dito ako sa kanan. Pag diniretso kasi ito ay Padre Garcia. SM Lipa. Mainit. Papainit na ng papainit ang panahon pero dire-diretso lang to hanggang marating ang Alitagtag, Batangas. Cuenca. So doon tayo sa Cuenca. Dire-diretso pa. So kakanan na ako dito sa Cuenca. So pag diniretso ko ay pa Batangas City. Papuntang Monte Maria. Okay, paikot na ako. Let's go! Time check, 10:20. Tolerable naman yung init, kaya okay lang. Ahon! Baka 86.6 na ako. Lusong! Recover naman sa Lusong. Around 2 kilometers na lang, Cuenca, Batangas na. So, lampas na ako ng Cuenca. Sunod, Agoncillo, Batangas. Touchdown, Alitagtag. Alas 11 na rin. Tubig muna. Bago pa man marating ang Agoncillo ay binaybay ko muna ang mga bayan ng Santa Teresita at San Nicolas, Batangas. Okay, malito ang ruta ko.
Ako, mali ruta ko. Balik, tatawid ako sa kabila. Out of route ako. So, bumalik ako ng konti. Tapos dito ako dadaan. Puntang Agoncillo. Medyo napalayo ang ruta ko dito dahil sa Agoncillo ako pinadaan ng aking GPS imbis na sa Taal to Lemery. Ang hindi ko lang alam ay kung maganda ang daan dito. Pero so far, maganda naman. Maya-maya, ewan ko. Bahala na. Sa stick ako doon sa mapa ko na dinownload sa aking cyclocomputer. Tanghalian tapat. Yung anino ko, tapat na tapat sa akin. Sabihin, alas 12 ng tanghali. Ako, palit na ng palit ang kalsada. At gaya ng inaasahan ay dinala na naman ako ng aking GPS sa liblib na lugar. Hoy, ahon. Ang tarega. Napalaban tuloy sa ahon na may 19% maximum gradient. 19% ang gradient. Nabigla ako dun 19% ang gradient. Whew. Parang nakaka-excite ng daan na to. Okay, babagalan ko dito. Sakto malilim. Okay, palema rin ako. Pagkalampas ng Agoncillo ay tinaha ko na ang Agoncillo to Lemery Highway. Kalaka, Nasugbo. Bago pa man marating ang Calaka Town proper ay kumanan na ako sa Diokno Highway papunta sa Fantasy World. So kakanan na ako dito. Kasi pag diniretso yan ay Kalaka. Siyempre, ahon na. Tapos, 4.3 ang gradient. Dire-diretso ang ahon to, kaya naman 1-2-1-2 lang para di maubos ang aking lakas. Sobrang init na din kasi ng panahon tapos wala pa halos puno sa tabi ng kalsada. Kulang-kulang 30 kilometro, puro ahon. Mula Lemery hanggang Tagaytay. Sasabayan pa ng sobrang sikat ng araw. Tapos 6.5 ang gradient. 24 kilometers pa ang Tagaytay City. 20 kilometro pa. Bubunuin kong ahunin. Baka 6 kilometers na ako na ahon. Tapos 5% ang gradient. Ngayon 4.5. Yan, 5.3. Aray ko. Tapos pag check ko sa map, merong nasa 12% ang gradient mamaya. Hingal talaga. 133 kilometers. So 42 kilometers na lang. Matatapos na ang aking ride. Malapit na din ako sa Fantasy Palace. Natatanaw ko na dito. Pahinga lang ng konti sa may Fantasy World dahil hindi pa tapos ang ahon paakyat ng Tagaytay. Nang makapagpa-picture ay balik pedal na para tapusin ang mahabang ahon. Okay, papunta na ulit akong Tagaytay. Ahon na naman. Ahon. Okay. Paano na ako sa Tagaytay? Papuntang Nasugbo naman to. Sa likuran. Okay, dito na ako dadaan sa Alfonso. Nang makarating sa arko ng Alfonso ay kumaliwa na ako dito. Unang beses ko ding dadaan dito kaya hindi ko kabisado ang lugar. Yung last spot ka na. Tapos, tumesting pa sa ruta na hindi mo sigurado. Unang liko pa lang, ahon na agad. Ay, ahon na naman. Imbis na puro lusong na sana dun sa kabila. Testing pa ng ruta na hindi kabisado. Yung pa. Yung taas niyan. Ano to? Puro ahon. Kala ko yung puro lusong na ako. Hindi na ulit ako dadaan dito. Pagpa-uwi galing sa long ride. Mendez. Kakaliwa na ako dito. Sa wakas. Matapos ang ilang ahon ay narating din ang daan palusong ng Mendez at ilang kilometro pa ay narating ko na ang Indang Cavite. 6 na kilometro na lang sana pero na-flat pa ang aking gulong. Next, makakapagpalit pa ng interior. Ay, what the heck? Sheesh. Mabuti na lang dahil palagi akong may baon na tools at extra interior kaya madali ko na ayos ang aking gulong. Okay, tuloy ang padjak. Mabuti
Buti may dala akong reserba. Let's go! Sayang ang 166 kilometers. Kung sasakay din lang. Padyak kung padyak. Let's go! At makalipas ang 6 na kilometrong pagpadyak ay natapos ko ang aking talo. Hanggang dito na lang muna. Salamat sa inyong pagsama.